Di ba? O sige, dito muna tayo. Pag-usapan natin itong si Gretchen Ho. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Itong si Gretchen Ho, isa sa mga ipinadala ng News 5 doon sa Netherlands, The Hague. Para po, syempre, magbigay ng ulat hinggil po sa update sa nangyayari dito sa The Hague at dito kay Duterte, mga kababayan. Alam nyo ba na si Gretchen Ho, si Maris Umali, si Zen Hernandez ay ipinahiya, binash ng mga DDS, mga kababayan. At ito nga ay isa sa mga video na kung saan po ay talagang sinasabi na sila Gretchen Ho, Zen Hernandez, at itong si Maris Umali ay isang bias. Bias daw po sa pagbabalita. Pero, mga ka-GP Natics, merong banat sa kanila si Gretchen Ho. Oh, eto tingnan nyo. Ay, si Kuan man ni si Gretchen Ho. Oo, si Gretchen Ho. Sino Gretchen? Sa journalist sa AB7. Oh, ayan. Nasaan? Bias yan. Yan. Hindi tayo magpa-interview dyan. Yung nag-ano ng... Yung nag-video-video si journalist sa Ay, pag Pilipinas. pinicture ako, sabi ko, Duterte lang kami. Di ba, maliwanag. Isa lang ito sa mga video na kung saan talagang ayaw nila magpa-interview dahil nga daw bias itong sila Gretchen Ho, yung mga taga-ABS-CBN, yung mga GMA, mga ka-GP Natics. Di ba? Kay Maharlika lang sila nagpapa-interview. Ngayon, dahil sinabi nilang bias at maraming mga post sa social media, yes, GP, maraming post sa social media ang pinapakalat ng mga ito. Ito po, yung post sa social media, sabi nila, Zen Hernandez, Prenangka, ABS-CBN, bias. Gagamitin nyo lang kami against naman kayo kay Duterte, di ba? Sabi niya, ano ba dito? Gretchen Ho, dapat Ho to, hindi who. Gretchen Ho, TV5 on white coat jacket versus supporters of PRRD. Puro lahat ng sinasabi nila dyan is bias. Tapos may mga context, mga kababayan, yung kanilang bias is BIAS. Okay? BIAS. Alam nyo kung ano ang banat ni Gretchen Ho sa kanila, mga kababayan? Basta DDS. Sige, hulaan nyo kung sino makakahula. Kung ano yung sinasabi o ano yung sinabi ni Gretchen Ho sa kanila. Ang mga DDS daw, basta DDS, mga kababayan, alam na. Oh. Ayan. Ito po yung sagot ni Gretchen Ho. Sagot niya, sa mga DDS na nag-aakusang bias ang mga TV reporters. Sabi niya ganon. Bias with ED po. Bias. Thanks po. Basta wrong grammar at wrong spelling, matik, DDS yan at siguradong fake news peddler. Mga kababayan, ang lakas mang urat ni Gretchen Ho. Alam niyo, napakabait na tao niyan. Ilang beses ko na nakausap yan si Gretchen Ho, no? Ilang beses na namin yan nakikita, nakakasalamuha, napakabait. Pero parang sa nakita ko dito, mukhang anti-Duterte ata to si Gretchen Ho eh. Pero sabihin niya, bias with ED po. Bias. Thanks po. Basta wrong grammar at wrong spelling, matik DDS. At siguradong fake news yan. Sabi ni Rosita de la Torre, basta DDS, wrong spelling. Bakit kaya, mga kababayan, pag DDS? Meron nga nagsabi sa akin kanina, ang lakas, nangaasar, makikita niyo sa comment section. Sabi sa akin, hoy, fake news ka, GP. Yung fake news niya, ganito yung spelling. Ganyan yung spelling. Fake news. Ganito yung spelling. Sabi ko, bago mo ako sitahin, alam ko hindi ako perfecto. Pero bago mo ako kausapin at bago mo ako pagsisitahin sa mga bagay-bagay, ayusin mo nga muna, seryo salita mo. Sabi ko, spelling mo pa lang, hindi ka maintindihan anong fake news.
With take note base. Kaya nga po eh. Bisaya kasi sabi ni Pinoys, "Hoy, may magagaling naman na Bisaya." Bakit? Pag Bisaya ba talagang matik wrong spelling? Hindi, may magagaling na Bisaya talaga. Ang problema kasi, mga kababayan, yung mga DDS, pinanindigan nila na sila talaga ay bobo at tanga. Hoy, napaka-harsh mo! O bakit? Yun lang naman ang sinasabi natin ah. Di ba ang requirements ka ng pagiging DDS kailangan maging bobo ka, maging tanga ka? Oh. Sabi ni Ray Bacani, kasi Chinese nagturo sa kanila ng Ingles. Oo nga naman, ano? Kulang-kula. Tinuruan kasi paano ang kanilang pinakikinggan, puro Chinese ata doon sa Davao. Oh, bakit? Mga kababayan, nanay ni Digong, Bisaya yun ah. Oh, eh sabi Chinese daw yun. Joke lang. Baka mamaya makasuhan tayo. Oo. Oy, oo naman, Ma'am Arlene Villamor. Hindi lahat ng Bisaya ganyan ha. Bisaya ako. Hindi ko po nila lahat. Alam ko talagang kayo, yung mga Bisaya, matatalino, na makamarkos, maka-administrasyon. Pero yung mga Bisaya sa kabila, pinatunayan na mga kulang talaga sa edukasyon. Di ba? Ang lakas mambarubal, pag binasa mo yung spelling, pag binasa mo yung kanilang statement, mga kababayan, nagulat nga, uy, fake news ka. Anong fake news? Sabihin ko, ano, namimili na balita? Sinabihan ko talaga eh, ano po yung fake news? Namimili ng balita? Opo, sabi ko, namimili po ako ng balita, pero hindi po ata yan ang gusto nyong sabihin. Fake news. Hoy, Nate Moss ha, huwag kang ganyan sa mga kapatid dating Bisaya, hindi lahat, no? Matatalino mga Bisaya. Actually, sa call center, no, mas marami akong katrabaho ng mga Bisaya ang gagaling sa English. 'Di ba? Sabi ni PSP, kaya nga disqualified agad tayo sa DDS. Hindi tayo katanggap-tanggap doon, Brad. Oh. DDS makagawa lang ng kwento, wala namang kwenta. Okay, pag-usapan natin dahil natawa kayo dyan. Ito, mga kababayan, pag-usapan